Sige po, tumayo po tayong lahat at patuloy nating i-welcome ang Panginoon sa lugar ito. Lord, maraming salamat sa napakagandang araw na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat dahil muli, Panginoon, patuloy ka naming mararanasan at may tataas sa aming kalagitnaan. We are blessed, Panginoon, nakasama mo kami, oh God. Maraming salamat, Ama, in Jesus' name. Amen, amen and amen. Sige po, sa lahat ng excited, sa lahat ng nagagalak magpuri sa kanyang Diyos, isang malakas na more than I could hope or dream of. You for your favor on me. One day in the house
alam ang dinaraanan mo. Hindi ko alam yung mga pagsubok na meron ka ngayon. Parehas tayong nasa pandemic ngayon. Marahil may problema tayo financially. Marahil may problema tayo sa family. Marahil yung cell natin may problema. Hindi mawawala sa atin yan.
by His grace, magkakaroon tayo ng katagumpayan sa mga bagay na yan. Sa mga oras na ito, inanayahan ko bawat isa. Ilagay mo sa isip mo yung mga nagpapabigat sa'yo. Hindi para palungkotin ka, kung hindi para ma-motivate ka na gaano man kabigat yung dinadaanan ko ngayon. God is with me. God is fighting for me. At alam ko na may plano siyang maganda. May plano siyang maganda na patutunguhan para sa buhay ko, para sa akin, para sa family ko. Sa financial ko, siya magpapalago nito. And now, andito kami, Panginoon, sa harapan mo. We declare this song as a song of declaration na everything na nagpapabigat sa amin, it is finished. Natapos na to sa krus ng Kalbaryo. And now we declare, it is finished. It is finished. The victory is won. Come on, declare. It is finished. It is finished. The victory is won. One more time, declare. It is finished. It is finished. Come on, follow your hearts. There's no sin. There's no sin too great. There's no need to worry. Stick you in the cross of God. There's no shame to Come on, declare forever. Forever the victory is won. Forever the victory is won. One last time. Forever the victory is won. Come on, ibigay natin ang pinaka-the best clap offering natin kay Lord. Bago tayo mo po, sabihin mo dyan sa katabi mo, we are victorious. We are victorious. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ay darako doon sa ating pagkakaloob. Ako po ay babasa ng isang talata mula sa Malakiyas 3:10. Ang sabi po dito ay ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang talata pong ito ay nagsasaad ng isang utos sa atin bilang mga Kristiyano. At nais ko magsimula doon sa ma-realize natin, ano ba meron tayo sa ngayon? Ano ba merong hawak tayo? Kung ating bubulay-bulayin po, pagising lang natin sa umaga, ano ba meron na tayo? Meron na tayong buhay, meron tayong lakas na pwede natin gamitin. Siguro sa pagtugon doon sa ating mga pangangailangan. Siguro karaniwan po sa atin ay doon sa trabaho o anumang kaparaanan. So, ang nakita ko is nauna na ang Diyos na magbigay, no, sa atin para ating gamitin. At ang kanyang nire-require lang sa atin bilang commitment ay yung ibigay lang natin yung ika-10 bahagi. No. Pangalawa, sino pa nga ba ang nagbigay? Nais kong maunawaan po natin na lahat ng ating tinatangkilik ay nagmula sa Diyos. Ito po ay isang pundasyon. Kung mauunawaan natin mabuti na ang lahat ng bagay na ating tinatangkilik at ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay kaparte siya
siya ay ating partner doon, naniniwala po ako na hindi nagiging mahirap ang pagtugon doon sa ninanais ng Diyos na pagbabalik natin ng ikasampung bahagi sa Kanya at ng ating offering. At ang purpose nito, nagsabi naman siya na subukin niyo ako kundi ko buksan ng durungawan ng langit at tayo ay pagpapalain. No? Naniniwala po ako doon sa isang katagana, sabi niya, cheerful giving is one of the greatest joy of spirituality. Ang pagbibigay, ang masayang pagbibigay daw po ay isang kagalakan. No? Ay lubos na kagalakan ng ating spiritual na buhay. Which is totoo naman, no? Gaya ng ginawa ng Panginoon na lagi siya nagbibigay sa atin. He always provide. No? At ang purpose nito is, naniniwala po ako na not just, hindi lang doon sa ating material na ibinibigay, kundi ang purpose nito is to protect us. Protect us from what? Naniniwala po ako na merong kagalakan na taglay ang pagpapasakop sa Diyos. Naniniwala din po ako na mayroong kagalakan na dulot ang pagsunod sa Diyos. At mayroon din kagalakan na dulot yung pagkakilala sa Kanya at pagrespeto sa Kanya at pagkilala na ang lahat ng bagay na meron tayo ay sa Kanya nagmula. Yun naman ang nais ng Diyos, po. We are, kailangan maging dependent tayo sa Kanya. At wala na tayong ibang dapat pang tingnan na panggagalingan pa, kundi siya laang. So, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Ang katapatan daw po sa Diyos ay mayroong isang reward. Ngunit ang mabigat po nito, ang hindi katapatan sa Diyos ay mayroon din katapat na consequences. So, laging dalawa. No? Isang reward at isang consequences. So, at nangako ang Diyos na kung gagawin natin ito, ay mayroon siyang reward sa atin. No? At kung hindi naman natin ito gagawin, mayroon din siyang sinabi na mayroon siyang consequences. So, pag bubulay-bulayin din po natin itong verse na to, ang nakita ko dito, yung bang ang blessing ng Panginoon, nakaakma na. So, naandyan na siya. Pero, kailangan merong susi na sinasabi niya sa atin. Parang, tama yung sinasabi ng ating mga pastor. Ang sabi niya, ang susi ng pagpapala ay walang iba kung hindi ang pagbibigay. So makikita po natin yan sa verse na to, di ba? Sabi niya, ibigay mo sa akin yung bahagi na para sa akin at ibubuhos ko sa iyo yung pagpapala. So yun po yung susi at yun yung laging susi. Kami po, ang isang testimony ko about this ay kami man po ay hindi dito kami sa Canada, no? At nakita ko kung paano siya nauna na sa amin bago pa siya baka pinakapunta rito. So nakita ko na parang nailapat niya na yung lahat ng lalakaran namin nung kami pumunta rito, no? At nakita ko yung paano kami nagdepende sa Kanya. Hindi man kami masasabi ko na hindi man kami sa pamantayan ng mundo, hindi kami nagkaroon ng ganoong kasaganang buhay. Pero sa pamantayan ng Diyos, kami po ay nailagay niya doon sa tamang daan, no? At sa tamang prinsipyo at sa tamang pagkaunawa kung ano yung nais niya sa amin.
maparaming paraan po na pagpapala ng Diyos. Napakaraming kalagayan na pwede niyang gawin at ipakita sa atin bunga ng ating katapatan sa Kanya. So, mga kapatid, tayo po ay mag-ipon daw ng kayamanan sa langit at hindi dito sa lupa. At gaya ng utos niya, gaya ng hinihiling niya, ibigay po natin yung ating tithes and offering at siya po ay tapat sa kanyang mga pangako at hindi ito kayang-kayang baliin ng sinuman. So tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa mga pagkaunawa at pagpapaalala sa amin ng mga bagay na ito. Batid po namin Panginoon na Ikaw ang pinanggagalingan na lahat ng bagay. Ikaw Panginoon na nakakaalam ng aming kalagayan. Wala Panginoong na ililihim sa iyo. Mula sa kaibuturan ng aming puso hanggang sa aming Panginoong ginagawa sa aming pisikal na katawan. Ikaw rin Panginoon nakakakita ng aming motibo. At Ikaw rin Panginoon na nakakakita ng aming daraan ng Panginoon bilang sa aming mga buhay bilang iyong mga anak. Panginoon, aming nilalapit sa iyo, ang pagsunod namin sa iyo, ang pagiging matapat namin sa iyo. Nais naming magalak sa pamamagitan ng pagbibigay, Panginoon. Kaya Panginoon, Ikaw ang humipo sa bawat puso ng bawat sa amin. Ikaw Panginoon na magpala at Ikaw ang magsupil sa aming mga gawa. Muli sa iyo namin pagkakaloob, sa iyo namin binubuhos Panginoon ang aming buhay, maging ang lahat Panginoon ng aming pangangailangan ay sa iyo namin pinagkakatiwala. Salamat Panginoon at pinupuri ka namin. Po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay lubos na nagagalak na muli ay mabigyan ako ng pagkakataon upang magamit ng Panginoon sa pagbabahagi ng Kanyang salita at sa kabutihan po at na ginagawa ng Panginoon sa aming buhay, sa aking pamilya, even sa aming ministry at sa aking trabaho. So sa gabing ito po, ang naibigay po sa akin na topic is about God, family, and work. So, dinagdagan ko lang po ng dalawa, yung tatlong na binigay po sa akin. So, at ito po ang title ko po dito sa aking ituturo ngayong gabi is Order of Priority. Sabi nga, ano po ba yung order of priority na sinusundan ko sa aking buhay? Sabi nga po, meron po akong 5, okay, na natutunan. Una, sabi nga, God. Pangalawa, you or I, myself. Pangatlo, family. Pang-apat po is yung ministry. At ang panglima ay yung work, yung school, at yung other na mga ginagawa natin dito po bilang mga nandito pa po tayo sa world. Ano? And before I proceed po, okay, tayo po muna ay magkaroon ng isang maikling pananalangin. Okay, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang muli, Panginoon, ay maitaas namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Patuloy po ako nagpapakumbaba sa paanan ng iyong cross, sa paanan ng iyong trono. Patuloy po akong humihingi ng kapatawaran sa mga bagay na naisip, nasabi, at nagawa na hindi po nagbigay kaluguran sa inyo. Patuloy na linisin mo po ako, Panginoon. Banal na Espiritu Santo, bigyan mo po ako ng karunungan na nagmumula sa iyo. Pangunahan mo po ako, Panginoon. Hayaan mo ang mga salitang lalabas sa aking labi, salita ng buhay, salita ng pag-asa, salita ng pagliligtas, salita ng paglaya.
Walang Espiritu Santo, hayaan mo ikaw lamang po makita. Itago mo po ako sa iyong likaran. Salamat po sa gabing ito at hayaan mo po, Panginoon, ang bawat tao makaka-receive ng iyong salita. Panginoon, Lord, speak to their heart, Panginoon, minister to their lives, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na hindi ito mga salita lamang na papasok sa aming mga pandinig. Bagkus, Panginoon, mangusap ka ng may kapangyarihan, Lord God, at patuloy na magpahayag ka at mag-reveal ka sa bawat isa. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay po. So, dadako po tayo dun sa number 1. Sabi nga po is God. Okay. So, sabi nga po dun sa Luke 9:18-20, Amplified Bible, verse 18, Now it happened that as Jesus was praying privately, the disciples were with him, and he asked them, Who do the crowds say that I am? 19, they answered, John the Baptist, and some say Elijah, but others that one of the ancient prophets has come back to life. 20, and he said to them, But who do you say that I am? Peter replied, The Christ, the Messiah, the anointed of God. So, itanong po natin sa ating mga sarili, sino nga po ba ang Panginoon sa ating mga buhay? Sino nga po ba siya? Di po ba sa atin? Sa ating pamilya? Siya nga po ba ang ating Panginoon? Pinagkakatiwala po ba natin sa Kanya ng buong-buo ang ating buhay? Ang lahat ng meron tayo? Ang ating family? Di po ba? Fully surrendered po ba tayo sa Kanya? Siya po ba yung ating Master? Siya po ba yung ating Lord? Di po ba? Siya po ba yung ating King? Siya po ba yung ating God? Ang salita po ba niya ang final authority natin? Di po ba? Sabi nga po, nung ma-receive ko po yung revelation ng Panginoon, nung ibigay niya sa akin ang word na John 1:1, at lagi ko po itong binabanggit sa inyo, na sinabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Napakalaki po ng impact sa akin, na sinabi ng Panginoon, and the Word was God. Kaya ganoon na lamang po, na ang bawat salita ng Panginoon na tinatanggap ko, yun ang final authority ko. Di po ba? Nakatulad po ni Peter, di po ba, nung inutusan siya ng Panginoon, Pedro, itapon mo yun lang, throw the nets. Throw the nets dun sa dagat. So maghapon po silang ng isda at wala silang nahuli. Pero sabi niya, Panginoon, dahil sinabi mo. Okay? Maghapon po kami ng isda, wala po kami nahuli. Pero dahil sinabi mo. Meron po ba tayong ganon sa ating puso? Panginoon, dahil sinabi mo. Okay? Itong sinasabi ng mga tao, itong sinasabi ng mundo, itong pinapakita ng mundo, pero dahil sinabi mo, pangahawakan ko ang iyong mga sinabi. Sabi nga po sa Matthew 22:36-38, bakit nga ba si God yung dapat na nasa unahan? Bakit ba siya yung first priority natin? Sabi po sa Matthew 22:36-38 NIV version, sabi dito sa verse 36, Teacher, which is the greatest commandment in the law? 37, Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment. Ano daw po? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment. So yun pala ang first and greatest commandment. To love our Lord, our God, with all of our heart, with all of our minds, with all of our soul. Sabi nga, siya yung number 1. Siya yung top priority. Siya yung ating source. Di po ba? Siya yung ating King. Siya yung ating Lord. Siya yung ating God. Di po ba? Siya yung highest authority ng ating buhay. So napakahalaga po. Sabi nga, sa bawat decisions na ating gagawin, sa bawat paghakbang natin, sa lahat ng sinasabi natin, sa buhay na ipinamumuhay natin, malaki ang effect kung sino yung inilagay natin atop of it all. Sabi nga, sino ba yung nasa sa pinakang highest position? Yung top priority natin, di po ba, sa ating buhay,
Sino yung nag-i-influence sa atin sa lahat ng ating ginagawa? Sino yung ating pinapaniwalaan? Sino yung final authority natin? And number 2 po is you, okay, or me. Ikaw po at ako. Sabi nga po rito na itanong po ba natin sa ating mga sarili, bakit nga ba ako narito ngayon sa mundong ito? Bakit nga po ba nabubuhay pa ako sa mga sandaling ito? Bakit God allowed me na buhay pa ako sa mga oras na ito? Why am I doing what I am doing now? Bakit ko po patuloy na ginagawa ang ginagawa ko ngayon? What is the purpose of my existence? Ano ba ang dahilan kung bakit ako nandito sa mundo? Bakit ba ako nabubuhay? Ano ba yung purpose ko? Ang purpose ko lang po ba? Magtrabaho, matulog, kumain, magtrabaho, matulog, kumain, hanggang sa dumating ng time, di po ba? Na yun, kukunin na po. Ganun lang po ba ang purpose ng ating buhay? Di po ba? Sabi nga po rito sa John 15-16, You have not chosen me, but I have chosen you. I have appointed you and placed you, and purposefully planted you, so that you would go and bear fruit and keep on bearing. Ano daw po? Sabi niya, you have not chosen me. Hindi mo ako pinili. But I have chosen you. I have appointed and placed and purposefully planted you. Sabi nga po, hindi nagkakamali ang Panginoon sa bawat pinaglagyan niya sa atin. Sa family na kinabibilangan natin, sa workplace na kinabibilangan natin, sa school na kinabibilangan natin, sa community na kinabibilangan natin. Sabi nga, God appointed us, placed us, and purposefully planted us. May purpose kung bakit inilagay tayo ng Panginoon sa isang lugar. Para daw po so that you would go and bear fruit. Diba? Go and bear fruit. At hindi lang bear fruit, keep on bearing. Patuloy na mamunga. Go and bear fruit and keep on bearing. And that your fruit will remain and be lasting. Para daw po yung bunga, yung fruit, ay manatili at tumatagal. So that whatever you ask of the Father in my name, as my representative, He may give it to you. So sabi nga, hindi nagkakamali ang Diyos sa pagkakatawag po sa atin. Sabi nga, inilagay tayo ng Panginoon purposefully. Sabi nga, inilagay tayo ng Panginoon at the middle, in between gap. Sabi nga, God, then us, and then our family, and then our ministry, and then our workplace, our community, di po ba, our schools, di po ba? Sabi nga, next to Him, inilagay niya tayo for a reason, for a purpose. Di po ba? At ano po ang ginawa ng Panginoon sa atin? Sabi nga po rito, doon sa Luke 9, di po ba? Isa rin po ito sa nag-impact sa akin. Sabi niya, Jesus called the 12 apostles together and gave them the power and authority over every demon and power and authority to cure disease. Okay? Sabi nga sa Luke 9 verse 1 hanggang 2. Jesus called the 12 apostles together and gave them power and authority over every demon and power and authority to cure diseases. Sa ibang version sa TPT sabi niya, Jesus imparted authority. Di po ba? And power to cast out evil spirit and to cure disease. Sa Amplified Bible naman ang sabi doon, Jesus called the 12 apostles and gave them the right to exercise power and authority. Naniniwala po ba tayo doon sa sinabi iyon sa atin ng Panginoon? That He has imparted us authority. That He has imparted us power. Inutusan niya sa verse 2, He sent them to spread the message about God's kingdom and to cure the sick. Naitanong po ba natin, ano ba yung purpose ko? Bakit ako nandito sa mundo?
Ano ba yung reason bakit ako nilagay ng Panginoon? Ang sabi ko sa sinabi niya sa kanina, He has chosen us, appointed us. Sabi doon, and placed us, and purposefully planted us. Sabi nga, purposefully planted us. So may reason, may purpose. Di po ba? At sabi nga nung ma-encounter ko po yung verse na ito sa Luke 4:18-19, naging malinaw sa akin yung purpose kung bakit nandito tayo sa mundo. Sabi sa Amplified Bible, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the good news to the poor. Ano daw pong purpose? Why the Spirit of the Lord is upon us? Why He has anointed us? To preach the good news to the poor. He has sent me to announce release, pardon, forgiveness to the captives, and recovery of sight to the blind. To set free those who are oppressed. Pag sinabi pong oppressed, demoralized, bruised, crushed by tragedy, and to proclaim the favorable year of the Lord, the day when salvation and the favor of God abound greatly. Naniniwala po ba tayo amidst of this situation, may i-proclaim natin the favorable year of the Lord? Amen? Di po ba? Amidst of this situation, there will be fruitfulness and people will continually to bear fruit. Dahil inilagay tayo ng Panginoon for a purpose. Hindi niya tayo inilagay doon nang wala lang. Hindi nagkakamali ang Diyos sa mga pinaglalagyan sa atin. May reason kung bakit tayo inilagay sa bawat location. At sabi niya dito sa Luke 4:18-19, excuse me, the Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon us because He has anointed us to preach the good news to the poor. He has sent us to announce the release, the forgiveness, the pardon of the captives, and the recovery of the sight of the blind. He had to set free those who are oppressed, demoralized, bruised, crushed by tragedy, and to proclaim favorable year of the Lord. The day when salvation and the favor of God abound greatly. Sabi nga first, importante na intindihan natin sino yung nasa unahan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sino ba siya sa ating buhay? Naapektuhan ba tayo ng sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya? O firm tayo sa pagkakilala sa Panginoon? Sino ba siya sa ating buhay? Is He our Lord? Is He our King? Is He our Master? Is His Word our final authority? Na lahat ng ginagawa natin ay nakabase sa kung ano ang instruction at sinabi ng Panginoon. Naniniwala ba tayo that the Word is God Himself? Di po ba? At pangalawa, naniniwala po ba tayo that we are chosen? We are anointed. We are placed and purposefully planted para daw po to bear fruit. Sabi nga, we are all bound to bear fruit and to keep bearing fruit. And the fruit, yung fruit na binigay, sabi nga yung fruit, sabi nga, and that your fruit will remain and be lasting. So that whatever you ask the Father in my name, as my representative, He may give to you. Okay? So, nasarap pakinggan, di po ba? So, may reason. Sabi nga, tayo ang daluyan. Tayo ang vessel. Tayo yung gagamitin ng Panginoon para sa ibang tao. Di po ba? Pangatlo po is family. So, number 3 is family. Number 1 is God. Number 2, ang number 2 po is us, me, and you. Di po ba? Sabi nga, we cannot give what we do not have. Di po ba? Hindi rin natin may paparanas sa iba, hindi natin naranasan. Kung hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Panginoon, paano natin may tuturo sa iba ang pag-ibig ng Panginoon? So sabi nga, tayo, yung unang recipient ng pag-ibig ng Panginoon. Tayo yung vessel. Di po ba? Tayo yung unang pinaparanas ng Panginoon para ma-share din natin sa family natin. Number 3 is family. Sabi po rito, sa Deuteronomy 6:4-9. Sabi rito sa Deuteronomy 6:4-9, na magandang balita Biblia.
Pakinggan mo, Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Okay, katulad ng sinabi kanina, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Sabi sa verse 6, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ano daw kung gagawin sa utos? Itanim ninyo sa inyong mga puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa tahanan, sa inyong mga paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali ninyo sa inyong noo. Isulat ninyo sa hamba ng pintuan ng inyong bahay at sa mga trangkahan. Sabi nga po rito, ano daw pong gagawin sa salita ng Panginoon? Sabi nga po sa English, diba? Teach them to your children diligently. Teach them to your children diligently. Sabi nga, hayaan ninyong iukit sa kanilang mga puso, sa kanilang isipan, di po ba? Yung katotohanan ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi nga, itali sa inyong mga kamay. Nasabi nga, even the works of your hands, the works of the hands of your family ay nakabase sa sinabi ng Panginoon. Sabi niya, isulat niyo sa hamba ng pintuan ninyo, sa inyong mga gates, di po ba, sa inyong mga trangkahan. Anong sinasabi? Bilang isang pamilya, tayo ay banner. Bilang isang pamilya, tayo ay testimony sa ibang mga tao na ang pamilya natin ay namumuhay ayon sa nais ng Panginoon. At bilang isang pamilya, ang buhay natin ay magiging buhay na patotoo para sa mga taong nakakakita po sa atin. Sabi nga, number 1, si God, ang ating only source, ang ating Lord, ang ating Master, ang ating King, ang ating final authority, na lahat ng gagawin natin ay nakabase sa mga salita at katotohanan ng kanyang salita, dahil siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. Di po ba? At pangalawa, sabi nga tayo, di po ba tayo yung vessel? Di po ba tayo ang pinili? Tayo ang inanoint, ipinlant, purposely planted and placed para daw po para mamunga, to keep bearing, at ang fruit ay mag-remain, mag-last, di po ba? So whatever you ask in His name, as His representative, we will receive it. Pangatlo, yung ating family, sabi niya, ituro natin. Kung ano man yung natutunan natin, ibinigay sa atin ng Panginoon, hayaan natin ipasa natin ito sa mga ating mga anak, sa mga susunod na henerasyon, di po ba? Isa po sa isang patotoo po ko sa inyo po is yun sa aking family. Na nakakatuwa po si Lord during this pandemic season. Meron po kasi siyang ginagawa sa aking buhay. Na napansin ko, every time po na meron siyang isi-share sa amin, tuwing every time na si Lord ay merong ibibigay sa amin. Merong ibibigay sa amin. So meron siya po laging names na ibinibigay sa akin. So every time na meron siyang blessing po o meron siyang ipagkakaloob, di po ba sa amin? Di po ba? Meron siya laging mga names na ibibigay sa amin. So ito naman po mga anak ko, ibibigay ko po sa kanila yung budget po. Yung halimbawa, for example, sumweldo or meron kaming na-receive from the Lord, di po ba, na other blessing po. So ibibigay ko yun sa mga anak ko. So nakakatuwa po yung mga anak ko kasi alam na nila yung gagawin nila, tatanggalan na nila yung tithes, automatic yun. Unahin nila yun. And then, ma, ano po yung gagawin namin dito? So sasabihin ko kung para saan yun, isa-isa, iaano ko po sa kanila. No, so up to the point na yun to the point na ito na lang yung matitira para sa kanila. Di po ba? And natutuwa ako na every time na gano'n, di po ba? Never ko silang nakaringgan na nag-complain. Never ko silang nakaringgan na nagsabi na, paano naman kami? Di po ba? Never ko silang nakaringgan ng ganong mga bagay. So, hindi alam ng mga anak ko na in my heart, talagang tuwan-tuwa yung puso ko. Di po ba? Nagagalak ang puso ko na pwede naman po if we will just choose, di po ba, na sige sa kanilang po Lord. Ito lang muna po Lord yung sa mga sinabi mo. Pwede ito lang po muna. Kasi gusto ko muna na yung mga anak ko is ko ano man yung ibigay yung yung pleasure o yung gusto yung pleasure para sa kanila, di po ba? Pero nakakatuwa yung mga anak ko kung paano rin po ako sumusunod sa Panginoon. Wala silang question, wala silang reklamo na sasabihin,
paano naman kami? At yung natira sa kanila, alam niyo po, very grateful sila. Ang gagawin nila, i-extend nila yung kung paano nila, binibigyan sila ng wisdom ng Panginoon, kung paano nila babudgetin yun with a grateful and thankful heart. Dumarating pa po sa point na, for example, meron kami nakuha, di po ba? And yung budget na yun, meron supposedly na paglalaan para sa mga anak ko. Pero may bibigay ng mga names ng Panginoon. And then, i-distribute namin po uli yun. At nakakatuwa lang po na ang mga anak ko wala pa rin complain. They patiently waited dun sa time na kung saan kailan ibigay ng Panginoon yung para sa kanila. And then one day, nung naka-receive po ako, di po ba? And then sabi ko, wala akong narinig. Wala akong na-receive na name sa Panginoon. Walang binigay sa akin na name sa Panginoon. So binigay ko sa mga anak ko. Sabi ko sa kanila, dahil kayo may mga mababait na mga bata, lagi ko sinasabi sa kanila yon. Kasi ganun po ako natutuwa sa kanila. Kasi hindi sila nagko-complain. But they are not perfect. Meron pa rin, marami pa po silang flaws, pero very honest po sila sa mga bagay na gusto pa nilang mabago, maayos during our family altar. Patuloy na sila po ay naghahayag, umaamin at nagsasabi at patuloy na natutuwa ako dahil alam kong patuloy kaming lahat na tinuturuan ng Panginoon. And during that time, so binigay ko sa kanila, sabi ko, sige, treat ninyo yung sarili ninyo, ganito, bilhin ninyo yung ganito, mag-grocery kayo, ganyan, kasi wala naman binigay na instruction po yung Panginoon. So nakakatuwa po pala. Sa akin walang binigay yung instruction sa yung Panginoon. Pero yung anak ko, na pinagbigyan ko noon, siya yung nagsabi na, bigla siya nagsabi na, ma, pwede bang unahin po natin po si ganito muna? Pwede po bang hindi ko na lang po muna ito bibilhin? Unahin po muna natin si ganito. So natuwa po talaga ako. Kasi di po ba, na yung palang ipinapamuhay ko, na yun yung nilalakaran ko, naiipasa ko na po pala sa mga anak ko. Di po ba? At sabi nga sa isang ina, di po ba? Sa isang katulad namin, di po ba nakita niyo naman po ang aming sitwasyon dito, di po ba kung saan lugar kami nakatira. Doon, sabi nga nandun kami sa pinaka-simplest na panahanan sa mga oras na ito. Pero natutuwa po ako dahil alam ko na yung tunay na kayamanan, yung tunay na treasure ay unti-unting nakikreate, unti-unting naiipon sa puso ng aking mga anak. At nakakatuwa sila, di po ba? Dahil they are very patient, meron silang grateful heart to whatever they receive, they are grateful. They do not have any complaint kung ano yung maiwan sa kanila na pwede naman nilang sabihin na, ma, pwede mga ganito na lang muna kasi ito ganito. No. They just obey. As I obey, they also obey. They follow. Di po ba? Kung paano kami nagpa-follow, sama-sama kaming humahakbang ng aming buong pamilya. At nakakatuwa lang po na meron din silang sariling faith. Sabi nila, ma, isusulat namin yung lahat ng mga ibang mga nais nating ipag-praise sa Panginoon. Ila-line up po na sa Panginoon. Specifically, let's lay our hands on it. Sabi nga nila, naglagay pa sila ng verses. Lord, maglalagay ako ng verse. So, for a certain period of time, we patiently wait. Yung mga bata patiently waited. At nakakatuwa, alam niyo po na sumagot yung Panginoon, amaze sila. Sabi nga, you cannot outgive God. Beyond their expectation, double portion na receive nila yung kanilang ipinagpipray lahat. Erase, answered. At double portion pa, may mga bagay pa na hindi sila hiniling, pero na-receive po nila. At nakakatuwa lang po dahil yung mga anak ko rin po ay patuloy na nakakasama ko sa mga ginagawa namin sa ministry. Di po ba? At patuloy rin po na tumatayo. Hindi man po lahat na naka-expose, hindi man lahat na nakikita, di po ba? Pero lahat kami during our family night prayer, may prayer warfare kami, may prayer kami as a family, sama-sama kaming lahat na nananalangin. At meron din po sila sa heart nila, nag-create na rin po sila na pag may nare-receive sila na amount, marunong na rin po silang mag-type. Tinatanggal po nila. Kahit allowance po yun, marunong sila mag-type. Kahit yung bunso namin, marunong po silang nagta-type na rin po sila. So natutuwa ako, di po ba, sa pagtuturo ng Panginoon sa akin
Ipinapamuhay ko lang po yun sa loob ng aming tahanan. Ini-explain ko ng malinaw ang bawat instruction na ibinibigay sa akin ng Panginoon ay isinishare ko at ibinabahagi ko sa kanila. Ang bawat precept and principle na ibinibigay sa akin ng Panginoon, yun ang kayamanan na patuloy na ibinabahagi ko sa kanila, na naniniwala kong pagdating ng Panginoon ng panahon, ito ay magagamit nila sa kanilang mga personal na buhay. At wala nang hihigit pa na pamana akong may ibigay sa kanila, kundi ang maitayo sila sa katotohanan ng salita ng Panginoon, sa paniniwala at pananampalataya tungkol sa mga pangako at katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga, number 4 is yung ministry. Okay, sabi po rito sa Hebreo 10:24 and 25 na magandang balita Biblia. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal, sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. During this time, during this season po ng pandemic, ang daming mga nangyayari, ang daming mga naririnig, ang daming mga kung ano-anong mga balita na ibinabato, di po ba? Na kung hindi ka nakatungtong, hindi ka naka-found sa tamang salita, di po ba, sa salita ng Panginoon, sa katotohanan ng salita ng Panginoon, maaaring punuin ka ng takot, maaaring malinlang ka, maaaring magulo ka, di po ba? But sa amin po, we choose, di po ba? We choose po na mas lalo kaming lumalim. Mas lalo namin dinagdagan yung panahon namin sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ng sama-sama. Kung dati yung amin pong pagsisel ay halos araw-araw, meron kaming ginagawa, di po ba? Nagpe-prayer po kami. Ngayon, dinagdagan pa po namin na sa gabi, meron po kaming spiritual prayer warfare. Sa umaga, meron po kaming prayer and fasting or morning prayer with devotion. Di po ba na natutuwa lang po ako sa aking mga kapatid sa pananampalataya na mapaumaga, mapatanghali, mapagabi, sama sila. Di po ba? Sama po sila, nakakatuwa sila dahil sama-sama po kaming nananalangin, sama-sama po kaming nagpapalakasan, sama-sama kaming humaharap ng mga sitwasyon, pero ang kagandahan po ng sama-sama na nakatayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon, di po ba? Hindi ka basta-basta maiigiba ng takot dahil kilala mo kung sino ang Diyos na nangako. Ang kanyang salita ay tapat, ang kanyang salita ay hindi magbabago. Siya ay tapat na Diyos na tumutupad sa lahat ng kanyang mga ipinangako. During our, nagsimula po kami ng aming morning prayer. Sinimulan po namin ng 15 days morning and prayer and fasting at hindi po nakontento ang lahat, tinuloy-tuloy na po namin. Di po ba? At sabi nga po, ang ibinigay sa amin ng Panginoon na verse ay sa Joshua 1. Sabi rito, the Lord instruct Joshua. After the death of the Lord's servant Moses, the Lord said to Moses, as assistant Joshua, son of Nun, my servant Moses is dead. Now you and all these people must cross the Jordan River into the land that I am going to give the people of Israel. I will give you every place on which you set foot as I promised to Moses. Verse 5, no one will be able to oppose you successfully as long as you live. I will be with you as I was with Moses. I will never neglect you or abandon you. Be strong and courageous, because you will help these people take possession of the land I swore to give your ancestors. Sabi dito, be strong and courageous, because you will help these people to take possession of the land I swore to give their ancestors. Verse 13, remember what the Lord's servant Moses commanded you. Moses said, the Lord your God will give you this land, a place of rest. A place of rest. Your wives, children, and livestock may stay in the land that Moses gave you east of the Jordan River. However, all your best soldiers must march in battle formation. Ulitin po natin, however, all your best soldiers must march in battle formation ahead of your relatives. You must help your relatives take
possession of the land the Lord your God is going to give them. Then they will have a place of rest. Then they will have a place to rest like you do. Excuse me po. Ano daw po? However, the best soldiers must march in a battle formation ahead of your relatives. The best soldiers must march in a battle formation ahead of your relatives. And you must help your relatives take possession of the land the Lord your God is going to give them. You must help your relative take possession of the land. You must help your relatives take possession of the land the Lord your God is going to give them. Sabi niya, 3 beses niyang sinabi yung be strong and courageous. Una, sabi niya, be strong and courageous. Pangalawa, only be very strong and very courageous. At pangatlo, I command you, be strong and very courageous. Sabi niya, dalhin mo, tulungan ninyo yung mga relatives ninyo, yung mga taong ito na pinangakuan, yung mga Israelite nito, doon sa pinangako kay Moses. Di po ba? Sabi nga, a place of rest. Pero sabi niya, dapat may mga mangunguna. Sabi nga yung mga soldiers na mangunguna sa battle. Meron pong battle. Kailangan pong nauunawaan natin na meron po tayong labanan. Di po ba? Na, sabi nga, na hinaharap. Di po ba? Maaaring sabi nga, ang laban natin ay hindi dito sa physical, but in spiritual realm. Di po ba? Kaya nga po, kami, naalala ko po si Nehemiah, kung papaanong yung kabilang kamay, nung tinatayo nila uli yung mga gates, di po ba, yung mga walls, di po ba? Yung kabilang kamay may hawak na tabak, at yung kabilang kamay ay nagtatayo, nagbibuild, binubuo uli yung mga nasirang gates, di po ba? Nasa mga panahon nito, di po ba, nasabi nga, double portion. Mas lalo po tayo, sabi nga, mag-create ng community na mas lalong higtingan yung pananalangin. Mas lalo, sabi nga, gumigiba, di po ba? Gumigiba dun sa mga strongholds ng kaaway. Patuloy tayo nating i-lead yung mga family natin into prayers. Di po ba? Mas malalim na prayer, mas malalim na pag-unawa sa salita ng Panginoon. Di po ba? Dahil ang faith comes from hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. At habang patuloy natin, naririnig natin ang katotohanan at pangako ng Panginoon, habang patuloy na nakikilala natin ang Diyos sa ating mga buhay, mas lalo tayong tumatatag sa pagkakatayo sa katotohanan at pangako ng ating Panginoon. Mas lalo natin siya nakikilala na siya ang Diyos na nangako at hindi sumisira sa pangako. Siya ang Diyos na buhay, na patuloy na kumikilos sa ating buhay. Siya ang nangakong hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. At sabi nga, during the period po na kami po ay nagpe-prayer and fasting, di po ba, marami kaming kinaharap. Di po ba, sama-sama namin yung kinaharap. At marami rin ipinaranas ang Panginoon. During that prayer and fasting, marami po silang mga patotoon na ibinigay sa amin. Isa pong kapatid namin sa pananampalataya, yung alaga niyang aso. Natakot siya kasi bigla siyang nanghina yung alaga niyang aso. At akala po niya ay mamamatay na. So na-receive niya. Natanda niya po yung sinabi ng Panginoon. Dahil tinawag niya yung 12 disciple that He has imparted them authority to cast out demons and to cure the sick. So inilay hands niya po yung kanyang alaga, ipinag-pray niya, at laking tuwa niya po nung kinabukasan, okay na at masigla na po yung kanyang alagang aso. Meron naman pong isa na halos hindi na makalunok ng kanyang laway, di po ba ipinag-pray, inilay hands, di po ba at kinabukasan, turon na po yung kinakain niya. Meron naman pong sumakit yung tiyan, naalala niya yung sinabi ng Panginoon, inilay hands niya yung kanyang tiyan. Di po ba? Ipinag-pray niya, ikinast out niya yung sakit ng tiyan. Di po ba? At nawala. Nawala nga yung sakit ng tiyan. Ano pa po? Sabi nga po, even yung mga anak ko po nakaranas, sumasakit yung ulo namin, sumasakit yung likod namin. Di po ba? Sabi ko, anong sinabi ng Panginoon? Anong ibinigay ng Panginoon? Yes, ma. So sabi ko, repent, pray, cast out, and declare the word of God.
And then, sabi nila, ma, kinabukasan okay na po kami. Lumabas na yung sipon namin. So, sisipunin lang po pala kami. Kaya medyo sumakit yung ulo namin. But we're okay na. So, okay na po sila. So, isa pa po sa nakakatuwa is yung kapatid ko pong lalaki. Na siguro bago kami mag-start po ng prayer and fasting, nahilo siya habang siyang nagluluto. At nung pina-check po siya nakita na tumaas po yung blood pressure niya, tumaas yung sugar niya, yung cholesterol niya, binigyan siya po ng maintenance medicine. So medyo devastated po siya dahil out of expectation na meron na pala siyang mga ganong nararamdaman. So nakita namin yung pagbagsak ng balikat niya, di po ba? So nakita namin na parang na-weaken siya. So, since field work po siya, sabi namin, magpahinga ka muna. Sabi namin sa kapatid namin, magpahinga ka muna. So, within 15 days, magpahinga ka muna at hayaan mong magtulong-tulong tayong magkakapatid dun sa mga pangangailangan nyo habang nagpapahinga ka. At sabi niya, nalulungkot siya, na halos na luluwa siya, syempre bilang tagapagtaguyod ng pamilya. Ayaw niya naman na iasa po sa family, sa ibang tao yung family niya. And so, patuloy siyang pumasok, di po ba? At nang magbabakasyon na nga nung Holy Week po, magkakasama kaming tatlo na umuwi. So, it was 31 yata po ng March. So, pag-uwi namin, pagdating dito sa Novaliches, dito kami bumabang tatlo. Siya pupunta pa po ng Bulacan. So, inantay ko siyang makasakay, bumili ako ng tubig sa kanya kasi nakikita ko na parang matamlay yung katawan niya. And nun pa lang kahit pag-uwi niya po pala, masama na yung pakiramdam niya. So, nilagnat na po siya nun, di po ba? Sabi nga, at talagang hinang-hina po yung kanyang katawan. At sabi nga nung asawa niya, tinitingnan niya yung kanyang asawa at ang kita daw po niya talaga kung yung nangihina yung katawan niya at nakatingin lang sa kanya na parang lusot-lusutan yung pagtingin sa kanya. So pinainom lang po niya ng paracetamol yung kanyang asawa. On the third day, so habang nangyayari po yung mga pagkakataon, tuloy yung prayer and fasting namin in the morning, tuloy yung mga prayer warfare namin sa gabi, tuloy yung cell namin. At hanggat kaya po ng kapatid ko, patuloy siyang umuupo. Di po pa, pag hindi niya kaya, nakahiga na lang po siya. Yung asawa niya, hindi umaalis, hindi tumitigil sa pag-attend. Di po ba, ng bawat mga prayer namin at bawat mga cell namin, hindi sila, wala silang absent doon sa kanilang pag-attend na yun. And on the third day, yun po yung Sunday, di po ba, yung Easter Sunday, na nag-preach daw po si pastor noong time na yun. At sabi ng pastor sa mga sino mang may nararamdaman, di po ba, ilagay niyo yung kamay, and out of your, sa inyong pananampalataya, ayon sa inyong pananampalataya, hayaan ninyong tanggapin niyo ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon. All of a sudden, sabi daw niya sa asawa niya, meron akong naramdaman. Meron akong naramdaman, sabi sa asawa niya. At pagkatapos ng pananalangin niyo, naging magaan. Okay? So nawala yung lagnat niya, umayos po yung pakiramdam ng kapatid ko. So the next day, nung Monday, so ika-5th day na magkakasama kami, it so happened na meron po kaming isang kasamahan sa trabaho na nag-positive, di po ba, na nakasalamuha daw ng mga kapatid ko, and ako nakasalamuha rin po ako ng mga kapatid ko. So kailangan namin i-test, i-swab po. So nauna kami nung isa kong kapatid, nung i-swab kami, so ika-5th day namin nagkasama-sama nun. So nung isinuwab kami, praise God po at negative naman po kaming dalawa. So sabi namin, so negative kami. So nung next day yan, Tuesday yan, sabi nung kapatid ko, papasok na daw siya. Sabi ko, isa-swab ka. So kasi na-weaken siya, nilagnat siya. So hindi naman siya nagpakita ng fear sa heart. So pumasok siya, nagpa-swab siya. And before siya magpunta sa swab, sabi ko, ipagpe-pray kita. Okay? Sabi ko sa kanya, tawag ko pa, Utoy, isurrender mo sa Panginoon. Pag sinabing surrender, whatever the result is, panghawakan mo na, sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you at not to harm you, plans to give you hope in the future. Alam ng Diyos, batid ng Diyos ang plano niya sa atin. At ang plano niya ay higit na maganda kaysa sa plano natin. At nang pagpunta niya doon, nag-text niya sa akin, ate, positive ako. So umuwi po yung kapatid ko, hinatid ng mga katrabaho niya, so nakakatuwa po, hinatid siya doon sa bahay nila. At nakakatuwa lang po dito sa company kasi namin na pag nag-positive ka, pinagpahinga ka, pero tuloy yung bayad. So, yun po nakakamiss sa mga boss namin, tuloy yung bayad dun sa mga tao. So, it so happen po na nakapagpahinga siya,
Di po ba? At the same time na nabayaran pa siya, na patuloy yung kanyang pagsahod, di po ba? At even yung mga benefit na makukuha niya, ay na-receive pa rin po niya during that time. At sabi nga, almost month ang binigay sa kanya ng Panginoon upang na makapagpahinga, higit pa dun sa ninanais namin na magpahinga siya ng 15 days. So, during that time po, nung pagka-uwi niya, after na mag-positive siya, may mga nag-manifest pa rin po ng symptoms. So, but we choose, yung family niya, choose yung home quarantine dahil alam nila na mas magpapahina sa kapatid ko yung ma-separate siya. Okay? Yung mapahiwalay, yung isolation. Di po ba? Yun ang maghigit na magpapahina sa kanya. So, nanatili siya sa bahay. So, naranasan niya yung sumakit yung likod niya hanggang panan. So, sabi ko sa ipag ko, anong ginawa mo? Sabi niya, binabad ko sa may asinte. Sabi niya gano'n. And then, tuloy-uli kami sa prayer sa umaga, prayer sa gabi. Pati yung kapatid ko, pag medyo gumagad din pakiramdam niya, pray uli siya. Di po ba? Dumating yung pinagpapawisan, ang hihina. Naranasan niya po yan. Until on the 9th day, ang huling sinabi sa akin na kasi may nag-send sa group namin yung mga symptoms nung ko lang po nakita. At nakita ko na yun yung mga tinawid ng kapatid ko na symptoms. At nakita ko nung sabi niya, sabi po ng hipag ko, sumasakit yung mata niya. And one of the signs is yung burning eye. No? So, anong ginawa mo? Nilagyan ko po ng katakataka. So, nakakatuwa rin po si Lord kung paano binibigyan niya ng wisdom at katapangan yung aking hipag. At dahil nga sa patuloy niyang pakikinig at hindi niya pag-alis sa pakikinig na salita ng Panginoon at pananalangin, nakita ko kung gaano ka-firm sa pananampalataya na hindi siya nadaig ng takot even humaharap sa ganun. O anong decision mo? Okay lang yan. Lagi namin sinasabi, bukas wala na yan. Which is totoo. One day lang po lagi yung mga symptoms na yun and the next day wala na. And yung last na symptom nga is yung burning eye. On the 9th day, nangyari po yun. And sabi ko, Lord, ano pong gagawin namin? Kasi talaga nag-manifest na rin itong symptom na ito. At ang sabi ng Panginoon sa Exodus 6:6, sabi niya, sa God's Word Translation, tell the Israelites, I am the Lord. I will bring you out from under the oppression of the Egyptians, and I will free you from the slavery. I will rescue you with my powerful arm, with my mighty act of judgment. Sabi ko, Lord, yes, Lord, patuloy ko pong pangahawakan ang iyong sinabi. At the next day, on the 10th day, totally wala na. Totally natapos na po lahat yung symptoms na yon at nag-continue na po yung process ng kanyang complete restoration. And during the time onwards po, yun yung time na ang inayos naman ng Panginoon yung relationship niya sa kanyang mga anak. Pasal sila naging close, sama-sama sila nag-hiking, sama-sama sila nagja-jogging ng kanyang mga anak. So sabi nga po, sa mga katulad na ganitong sitwasyon na walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Ipinakita ng Panginoon kung gaano siya katapat sa mga taong nagsusurrender, complete surrender at nagtitiwala sa Kanya. Sabi ng Panginoon sa Exodus 6:6, I am the Lord and I will bring you out from under the oppression of the Egyptian and I will free you from slavery. I will rescue you with my powerful arm and with mighty acts of judgment. Alam niyo po, every time na naaalala ko kung paano kumilos, the fact na may kondisyon yung mga kapatid ko, naka-home quarantine po siya. Pero salamat sa tapat na Diyos, sa buhay na Diyos na hinangakong hindi kami iiwan. Ipinakita niya kung paano kumilos ang makapangyarihan niyang kamay na hindi, walang naranasan nakakatakot ang aking mga kapatid. Bagkos patuloy nilang itinayo ng Panginoon firmly ang aking mga kapatid sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kung yung dati yung hipag ko, on and off, attend, minsan hindi. Ngayon, nakita ko kung gaano ka-firm yung hipag ko sa pagtayo, sa pagsunod, sa pagkinig ng salita ng Panginoon. Hindi po ba? So, nakakatuwa po yung Panginoon. And even all the members po namin, every time na nagpe-prayer kami, merong inuubo, merong masama ang pakiramdam. Despite ng mga ganong sitwasyon, hindi na naiga ang takot. But instead, dinadala namin sa Panginoon, isinusuko namin sa Panginoon, at patuloy namin pinangahawakan ang sinabi niya sa Exodus 12:13, na
na ang dugo mo magsisilbing tanda at protection. The angel of death will pass over us and no destruction or harm will come upon our home when you strike Egypt. Patuloy namin dinideklara ng paulit-ulit ang salita ng Panginoon dahil ang salita niya ang kanyang kapangyarihan. At ang salita niya ay ang Diyos mismo. Hindi siya magsisinungaling. Tapat ang Diyos na ating sinasamba. Kaya mas lalo po namin pinaigting at sama-sama namin pagpapalakas sa presensya ng Panginoon hanggang sa kasalukuyan. Hindi po kami bumibitaw sa aming morning prayer, sa aming spiritual warfare. Patuloy po kaming nananalangin at patuloy po namin pinupuno ang aming sarili ng mga salita ng Panginoon. Mas lalo pa namin kinikilala ang Diyos. Mas lalo pa kami kumukuha ng kanyang mga pangako na patuloy namin pangahawakan every time na may hinaharap kami ng mga sitwasyon. And lastly po yung 5, sabi nga, God, you, ourselves, family, pang-apat, yung ministry na kung saan doon tayo patuloy na nagpapalakasan, patuloy tayo na nagpapatatag, di po ba? Patuloy natin na-spread ang salita ng Panginoon, patuloy tayo nagpapagamit sa Panginoon, di po ba? Sa lahat ng areas ng ating buhay, hindi lang po sa pag-share ng salita, whatever we could extend to other, patuloy po tayong humahakbang, hindi po ba? Sabi nga last po is yung work, yung school, and other. Di po ba? During this time of pandemic, ipinakita ng Panginoon na He is a faithful God. That there can be fruitfulness amidst of this situation. Sabi nga, we are purposefully planted. Di po ba? To bear fruit and keep bearing. Habang ina-analyze ko po, sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. During the past years, nagtatrabaho ako, hindi ko naranasan yung magkaroon ng sales na katulad ng mga sales na naranasan ko amidst of this pandemic. Na hindi ako nasisiro every month, meron dumadating. Na kahit hindi po ako yung magtatawag sa mga clients, sila yung kusang dumadating. Di po ba? Sabi nga, itinry ko po na pumasok sa pag-open ng isang maliit na business na pagsasubcon, which is trabaho po ng lalaki yun. Sabi ko, Lord, gusto ko po na matulungan ang ilang pamilya, di po ba, na magkaroon ng hanap buhay. Alam po, hindi man ganun kalaki yung magiging result nito, pero meron silang hanap buhay na hindi na nila iaasa sa ibang tao, di po ba. So, pumasok po ako yun, ang dami ko pong plano, pero lahat ng plano ko po ay nagulo. Di po ba? At nung nagulo yung plano ko, dumating na yung time na kailangan na po namin na kailangan ko na po na talagang mag-implement na. Nandiyan na yung mga tao, nandiyan na lahat. Ang hawak kong cash ay 3,000 lang. Lord, materials pa lang hindi ko to kayang mabili. Di po ba? At yung sweldo ng mga tao for the week, papaano na po? Sabi ko, di ba Lord, sinabi mo, nahakbangan ko po ito. Kaya sa araw na ito, naniniwala ko na hindi mo pahihindihan. I mean, hindi mo tutuparin kung ano yung pinangako mo. Nasasamahan mo ako, hindi mo ako iiwan, that you will provide for all my needs. At nung araw din yun, sabi ko, 3,000, sinabi ko sa kapatid, ito yung hawak ko. Pero tutuloy tayo dahil sinabi ng Panginoon. Siya yung nagbigay sa akin ng go signal. At alam niyo po, bago dumating yung time ng kanilang pag-alis, merong isang tao na lumapit sa akin, sabi niya, ito, continue mo, mag-proceed ka dun sa project, and kapag nakuha mo yung collection, ibalik mo siya sa akin. So nag-proceed po ako dun sa project at nagtuloy-tuloy po yung hinakbangan naming project na yun. So nakakatuwa po ang Panginoon dahil tapat ang Diyos. Sabi nga, sa bawat lugar na pagdadalhan sa iyo ng Panginoon, sa bawat instruction na sasabihin sa iyo ng Panginoon na puntahan mo, gawin mo ito, laging naroon ang provision ng Panginoon. Tapat ang Diyos na patuloy, di po ba, na tumutupad sa kanyang mga pangako. Kung ano yung ginawa niya noon, ginagawa niya ngayon at gagawin pa niya sa mga darating ng panahon. Di po ba? Kung may mga miracles na ginawa siya noon, ginagawa niya ngayon at gagawin pa po niya sa mga susunod na panahon. Kaya patuloy po tayo magpalalim sa pagkilala sa Panginoon. Patuloy nating panghawakan ang salita ng Panginoon. Patuloy nating kilalanin ang ginawa ng Diyos. Di po ba sa cross? He died on the cross for us para alisin tayo. Di po ba?
sa sumpa ng kasalanan, di po ba? Para save tayo sa habang buhay na pagsasuffer sa hell. Para alisin tayo sa claw, sa dominyo ng kaaway. Para angkinin natin ang kagalingan dahil sa kanyang mga sugat, kanyang tayo pinagaling, di po ba? He justified us, He cleansed us, binigay niya sa atin ng Holy Spirit at binigyan niya tayo ng karapatan na maging mga anak niya. Binigyan niya tayo ng right na makapasok, di po ba, makaupo sa very presence niya. Makatawag sa kanya ng Ama ko, Ama ko. Sa panahon ito, mas lalo po tayo magpakalalim sa Panginoon. Huwag mabago ang ating pagkilala sa Kanya. He is still our Lord, the living God, ang Diyos na nangako sa atin, ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At kung meron pa tayong pagtitiwalaan, 100%, kung meron pa tayong pagsusurenderan, with all our heart, with all our minds, with all our soul, walang iba kundi ang Panginoon, dahil ang Diyos kailanman ay hindi nagsisinungaling. Tapat ang Diyos na nangako sa atin. Di po ba? At ang ating tunay na security ay matatagpuan lamang natin sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak, sa ilalim ng kanyang pag-iingat, at mapapanghawakan natin ang pangako, ang kanyang mga sinabi, ang mga kasalitang kanyang binitawan, dahil ang salita niya ay ang Diyos mismo. Nawa po ay meron po tayong natutunan sa pinag-aralan natin na 5 orders of priority. Sabi nga, God, us, kasi tayo yung vessel. Next, our family, our ministry. And lastly, sabi nga yung work, yung school, or kung ano man, yung mga iba pang ginagawa natin, because we still live in this world at kailangan natin na mabuhay according dito sa kung paano namumuhay dito sa mundo. So, sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabi ito. Salamat po sa iyong mayamang salita. Salamat po sa katapatan mo. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po, Panginoon, dahil kailanman hindi ka sumira sa mga pangako mo sa amin. Salamat sa patuloy na pagsama mo. Salamat sa mahaba mong kamay na patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Patuloy na, Ama, nais ka pa namin mas makilala ng malalim. Mas lalo mo po pong itanim ang aming mga ugat, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Hayaan po patuloy pa namin makita at mag-manifest sa aming buhay ang katotohanan ng iyong mga pangako. Patuloy naming panghawakan ang lahat ng iyong sinabi dahil kailanman hindi ka magsisinungaling. Panginoon, patuloy mo na palakasin mo po kami sa pagtitiwala at pananampalataya. Bigyan mo po ng puso ang bawat isa na patuloy na nagsusurrender, patuloy na nagtitiwala, patuloy na ikaw ang Diyos, patuloy na ikaw ang Panginoon, na ang iyong salita ang maging final authority namin, na sa lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin, sa mga desisyon at hakbangin namin, ito lahat ay nakasandig sa iyong mga salita, Lord God. Lord, give us the insight, Panginoon, to your plans. Reveal to us, Panginoon, your plans, Panginoon. Give us clear direction sa mga hakbangin namin, Lord God. At Lord, bigyan mo po kami ng puso, Panginoon, na willing tumayo, Panginoon, sa front line, Panginoon, na i-lead, Panginoon, ang aming family, ang aming loved ones, ang mga tao, Panginoon, na ibinigay mo sa amin papunta sa lugar na iyong ipinangako, Lord God. Lord, alam namin hindi magiging madali, pero nangako ka, sasamahan mo po kami hanggang sa katapusan. At yun ay sapat na, dahil tapat ang Diyos na nangako sa amin na hindi mo kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po sa gabi ito. Patuloy na ini-offer namin ang lahat ng ito, tanging sa pangalan mo po lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Marami pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all po. Lord, patuloy ka namin sinasamba. Thank you for your grace, O God. From darkness to light,
alam ang dinaraanan mo ngayon. Di ko alam yung mga pagsubok na meron ka ngayon. Para-parehas tayong nasa pandemic ngayon. Marahil may problema tayo financially. Marahil may problema tayo sa family. Marahil yung cell natin may problema. Hindi mawawala sa atin yan. Pero by His grace, magkakaroon tayo ng katagumpayan sa mga bagay na yan. Sa mga oras na ito, inanayahan ko ang bawat isa. Ilagay mo sa isip mo yung mga nagpapabigat sa'yo. Hindi para palungkotin ka, kung hindi para ma-motivate ka na gano'n man kabigat yung dinadaanan ko ngayon. God is with me. God is fighting for me. At alam ko na may plano siyang maganda. May plano siyang maganda na patutunguhan para sa buhay ko, para sa akin, para sa family ko. Sa financial ko, siya magpapalago nito. And now, andito kami, Panginoon, sa harapan mo. We declare this song as a song of declaration na everything na nagpapabigat sa amin, it is finished. Natapos na to sa krus ng Kalbaryo. And now we declare